Komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 25 ng buwan ng Pebrero, 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Aligasyon ng ilang Marines na nag-deliver sila ng malaking pera sa bahay ng Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Tinawag ng Malacanang na kasinungalingan at isang lousy script. Samantala, kapaglantad ng umano'y 18 ex-Marines laban kay Pangulong BBM bahagi ng destabilisasyon ayon kay dating Senador Trillanes. People Power Monument at the EDSA Shrine dinagsa ng libu-libong rallyista para sa anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Sigaw ng mga nagrarally sa EDSA People Power Monument, panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Dating Pangulong Digong Duterte posibleng makonvict sa crimes against humanity sa International Criminal Court dahil matibay ang ebidensya at matibay at kompleto ayon kay dating Senador Trillanes. Koneksyon ng mga Duterte sa drug syndicate malalantad sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Trillanes. Philippine National Police, AFP at Bureau of Immigration sanib pwersa ngayon kontra sa pang-espiya ng mga dayuhan dito sa Pilipinas. 6.6 na bilyong pisong halaga ng droga nasa kote sa isang Shabu laboratory sa Valenzuela City. Scam hub naman sa Clark Freeport sa lalawigan ng Pampanga ni raid ng NBI. 14 katao inaresto. Libreng legal aid sa mga mahihirap tiniyak sa paglulunsad ng Unified Legal Aid Service o ULAS portal ayon sa Supreme Court. At sa detalye na ating mga balita, nagmarcha ang iba't ibang sektor mula EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dala na marilista ang mga dilaw na bulaklak at placards na may panawagang panagutin ang mga sangkot sa korupsyon sa bansa. Una rito isinagawa muna ang isang wreath-laying ceremony na pinangunahan ng National Historical Commission at ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa madulong personalidad, sina Akbayan Party List Congressman Chel Jokno, Congresswoman Laila De Lima, Kiko Aquino-D, Erin Tanyada at dating Congressman Teddy Bagilat Jr. ng Ifugao. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Jokno na dapat nang wakasan ang historical revisionism. Lalong talamak ngayon ang mga fake news tungkol sa martial law. Narito si Congressman Chel Jokno. Wala.
Nangyari. Samantala, nakalusot at sumugod ang iba't ibang militanteng grupo sa EDSA Shrine kasabay ng isinasagawang kilos protesta sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa report ni RH5 Val Gonzales, hindi umubra ang puwersa ng Philippine National Police matapos dumagsa ang grupo sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Samantala, isinisi naman ni Attorney Aaron Pedrosa, Secretary General ng Grupong San Lakas, ang umano'y hindi pagbibigay sa kanila ng permit kaya hindi na nila napigilan ang kanilang mga miyembro na sumugod dahilan ng pagkakaroon ng tensyon. Isinara naman ang kanto ng EDSA at Ortigas intersection kanina alas 2 hapon dahil sa dagsa ng mga relistang nakilahok sa trilyon na peso March 3 sa EDSA People Power Monument kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa MMDA, asahan na ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta. Para sa mga motorista bibiyay ng EDSA northbound, sila ay pinapayuhang dumaan sa Pioneer Street, Madison Street o kaya ay Reliance Street patungo sa Shaw Boulevard. Sa mga dadaan naman sa EDSA southbound patungo ng Pasay, maaring dumaan sa Boni Serrano, Ortigas Avenue o Shaw Boulevard bilang alternate route. Para naman sa mga galing na Ortigas eastbound, pinadadaan sila sa C5 Road, Temple Drive o Katipunan Avenue. Habang mga biyaherong Ortigas westbound naman ay pinapayuhang kumaliwa sa Shaw Boulevard patungo naman ng San Juan at Manila. Samantala, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Malacanang ngayong araw kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Nakadeploy ang mga tauhan ng NCRPO katuwang ang Bureau of Fire Protection at iba pang force multipliers upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ayon sa pulisya, may ilang grupo na unang naglunsad ng kilos protesta sa Plaza Lacson sa Santa Cruz bago tumulak patungong EDSA People Power Monument para sa kanilang programa. Nakapwesto na rin ang mga pulis mula Menjola, Ayala Bridge, Arlegui hanggang Nagtahan upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng mga aktibidad. Samantala, isinara na sa mga motorista ang bahagi ng Recto Avenue, partikular ang papuntang Menjola at Legarda. Kaya pinapayuhan ang mga apektadong motorista na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala sa biyahe. Mananatiling bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Ito naman ang sinabi ng Malacanang kaugnay ng EDSA 40 na nilokan ng maraming sektor sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalagang kilalanin ang katapangan at katatagan ng mga Pilipino na maganap ang mapayapang revolusyon noong 1986. Sinabi pa ng Malacanang na hindi na kailanman mabubura ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. At pinag-aaralan na rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling gawing special non-working holiday ang February 25 para sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution na dahilan ng pagbagsak ng administrasyon ng kanyang yumaong Ferdinand Marcos Sr. at dahilan ng kanyang pagkaka-exile sa Hawaii. Kung pambansang pulisya ang tatanungin, nananatiling payapa ang ika-40 anibersaryo o komemorasyon ng People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., generally peaceful at manageable pa ang sitwasyon sa EDSA. Ito'y sa kabila ng tinawag ng PNP na friction points na mabilis din naman umanong naaayos ng pulisya. Pero inilabas ng PNP ang assessment bago mangyari
ang pagdagsa ng bultong mga militante sa panulukan ng EDSA at Ortigas pasado 1:00 ng hapon. Sa pinakahuling crowd estimate ng MMDA, nasa 5,000 rallyista na ang nagtitipon sa EDSA. 2,000 rito ang nasa People Power Monument, ilang metro lamang ang layo sa EDSA Shrine. Umabot na sa halos sa 15,000 pulis ang idineploy naman sa Metro Manila kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, Director for Operations, ang karagdagang deployment ng pulis ay dahil tumaas din ang inaasang lalahok sa trilyon peso Mars na mula 20,000 ay aabot sa 30,000 katao. Hindi umano ito nangahulugan na may nakita silang dagdag na banta sa seguridad. Sinabi pa ni General Peñones na ito ay paniniguro lamang sa maaaring epekto ng ginawang expose ng 18 nagpakilalang dating Marines na bahagi ng security ni dating Congressman Saldi Co. Sinabi ni Peñones na wala rin silang nakitang agitation ng mga tao maging sa social media. Nato si General Rogelio Peñones. Actually, tuloy-tuloy naman yung pag-monitor ng iba't ibang unit ng PNP. So sa nakikita natin naman ngayon, based doon sa mga lumalabas sa social media, wala pa naman tayo nakikita threat na ganun talaga. So sana magtuloy-tuloy, sabi ko sana magtuloy-tuloy na huwag na mag-agitate even online ng ating mga kababayan. Nanawagan ang organizers ng Trillion Peso March 3 na buwagin ang political dynasty ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Idiniin ng grupo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ang huling Marcos sa Malacanang at hindi rin dapat makapasok si Vice President Sara Duterte doon. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Kiko Aquino D. apo ni na dating Pangulong Corazon Aquino at Senador Benigno Aquino Jr. ang patuloy na kahalagahan ng EDSA. Wala anyang puwang sa demokrasya ng bansa ang dinastiya, lalo na sa mga Marcos at Duterte. Sabi pa ni D, hindi lamang isang rally ang Trillion Peso March 3, kundi pangako na talikuran ang korupsyon, mga dinastiyang politikal at lahat ng kasamaan ng parehong administrasyong Marcos. Kumpiyansa naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na iko-convict ng International Criminal Court si dating Pangulong Digong Duterte sa kasong Crime Against Humanity. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, diretsang sinabi ng dating senador na bago pa mag-issue ng warrant of arrest ang ICC, matibay at kumpleto na ang natipon na ebidensya laban sa dating Pangulo. Minaliit din ni Trillanes ang kakayahan ni Attorney Nicholas Kaufman na isalba ang kanyang kliyente sa napipinto umanong conviction. Narito si dating Senador Antonio Trillanes. Bago pa lang sila mag-i-issue ng warrant of arrest, kumpleto na ang kanilang ebidensya, certainty of conviction. Kaya hindi yan sila basta-basta mag-i-issue lang. Yung probable cause na tinatawag, yung pinakamababang threshold ng evidence, hindi po, certainty of conviction sa kanila. Kaya pag nag-issue sila ng warrant, kagaya nung nangyari kay Digong, sabihin nun, kompleto na. Kaya kita nyo yung sa presentation nila, very professional, evidence-based. Samantala yung abogado ni Digong, tama, di ba? Panglilihis. So, kaya ano po tayo, kumpiyansa tayong conviction ng tuloy niyan. Kaugnay ng balitang yan, malalantad sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang matagal ng hinala tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya sa sindikato ng droga. Ito ang tahasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Ayon kay Trillanes, isang drug lord na nagngangalang Michael Yang ang kasosyo o business partner ni dating Pangulong Duterte. Ipinahayag
Pahayag ng dating senador na mabubuking ang koneksyon ng mga Duterte sa sindikato ng droga kapag nabuksan sa impeachment ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Trillanes. Yung palang mga patayan na yun, peke lang, panakot lang sa lipunan. Kung hindi, dahil meron siyang sariling partner na drug lord, si Michael Yang, na ngayon, nung napatay na nila yung mga kompetensya nila, sila na ang nakapagsolo ng illegal drug trade. At lalabas yan, Lakay Deo, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Wow. Pag nilabas na yung bank accounts, makikita nila yung koneksyon, yung pasok ng pera na dividendo ng illegal drug trade sa pamilya Duterte. Samantala, lousy script na hindi pang award-winning. Ganyan naman inilarawan ng Malacanang ang paglantad ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsabing naghatid sila ng mali-maletang pera sa bahay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa Ilocos. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi malinis ang pagkakagawa ng script ng maito at ito'y halatang kasinungalingan. Kaya naman ang tanong ng Malacanang, sino kaya ang nasa likod nito? Ayon pa kay Castro, dapat ding malaman kung sino ang may-ari ng sasakyang sumundo sa mga dating sundalo ng Marines sa pagkatapos ng kanilang press conference. Narito si Yusek Claire Castro. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script, hindi pang award-winning, hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press call nila. Kaugnay nito, tumanggi namang magkomento si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa usapin dahil hindi umano siya sigurado kung kayang panindigan at patunayan ang mga nasabing akusasyon. Nabanggit ang pangalan ni General Torre sa affidavit ng 18 Marines na kasama umano sa isang pagpupulong sa Bel Air. Ganito naman pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Samantala, karapatan ni Vice President Sara Duterte na hindi sumipot sa gagawing hearing ng House Justice Committee sa 4 na inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, na igagalang nila kung hindi dadalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo dahil karapatan niya ito at ipaiiral lang niya ang waiver. Ito'y matapos itakda sa March 2 to 4 ang pagsisimula ng hearing para tukuyin ang sufficiency in form and substance sa mga reklamo laban kay Vice President Sara. Kumpara sa hearing sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinaya ni Luistro na mas mahaba ang magiging pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Paliwanag ni Luistro, i-consolidate ang 4 na impeachment complaints sa isang impeachment proceeding at ang physical consolidation ay malalaman kung may batayan ng probable cause. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Justice Committee. And even the respondent. Let us advance again to our beloved countrymen, no? Palagi tayong tinatanong, paano po kung hindi sumipot ang respondent? Paano po kung hindi dumating sa hearing ang Vice President? Again, her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi siya darating doon sa hearing, it will be interpreted merely
as her waiver of her right to be present during the hearing. After our hearing proper, step 5 tayo. The justice members will be voting on the determination of probable cause. The required vote is majority of all the members of the Justice Committee. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Affidavit ng mga nagpakiralang dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng limpak-limpak mali-malitang pera sa bahay ng Pangulong Marcos. Dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at ilang senador at ilang kongresista. Isusumiti ni Attorney Levy Baligod sa Ombudsman at magpapadala rin sila ng kopya sa International Criminal Court. Samantala, paglantad naman ng 18 Marines laban sa Pangulong Marcos, bahagi ng destabilisasyon ay naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At mahigit 6 na bilyong piso halaga ng droga, shabu, nasa kota sa isang drug laboratory sa Valenzuela City. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Ora, Senator Gringo Hunasan, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, at Kuyang Larry Francisco. Aloha! Alas 4:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milyones! MBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026. Sali na! MBC Milyones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig.
Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:43 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Standby, Raymond Dadpaas. Aba, ang sabi ni Senator Ping Lacson, yung 18 dating Marines na nag-deliver ng pera mula sa flood control scandal. Aba, pahaharapin sa Senado. At timing naman aligasyon ng mga dating miyembro ng Marines. Layunin daw na i-discredit ang impeachment hearing laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At Liberal Party President, dating Congressman Erin Tanyada, ipinauubay na raw sa taong bayan kung kailan pa ng isang panibagong People Power Revolution. Ang detalye po ng balitang niya sa ating pagbabalik. At dito muna sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong Sherwin tuloy. Ninong Noche Kakas, nasaan ba siya ngayon, Miss Thea? Si Ninong Noche ay nasa Tondo, Maynila. Okay. Noche, please come in. Buenas tardes. Lakay at Miss Thea, dito naman tayo sa Kagitingan Street, Barangay 43, Zone 1. Kung saan pasukin natin itong isang bahay. Yan. Baka kasuhan ka ng trespassing niya. Pasok ka ng pasok. Pasok siya na. Ayan. Yung radyo niya lakay. Ayan sa tabi niya. Ayan maliit. Tapos, etong, ano pangalan mo nila? Ano pangalan mo nila? Norma Rivera po. Yan. Matagal ka na nakikinig sa DZRH? Matagal na po. Bata po ako. Nakikinig po. Sorry. Ano mo na kayong ginagawa na kanina na abutan namin? Ano tawag dyan? Ha? Doormat. Doormat. Gumagawa siya ng doormat sa Lakay at Miss Thea. Ito Lakay, Ayan. Ito, magkano naman to?
25 lang po. 25. Pag maramihan. Pero pagka ilalako mo siya, 35 po. 35. Oh, baka gusto mong pakyawin yan. Oo. Maraming ilan na ba yung ha? 7 pa lang po. Yeah, 7 pa lang. Oo. Ay, 6 pa lang yung nagagawa niya. Kasi may may mga order na ba yan? Opo. Ayun, may mga order na kayo May order na pala. Huwag mo nang pakialaman yan. Bigyan mo kaagad ng premyo si ate. Ayan na. Nakikinig pala sa DCRH habang gumagawa ng mga doormat. Oo, doormat talaga. Matibay. Ay, huli ka, pero hindi ka kulong, ha? Eto, meron ka kaagad ng 1,000 pesos. Ayan, Maraming salamat po sa DCRH, sa lahat ng grupo. Wala pong ano man natin. Saturday, yung Mahalma. Ayan. Sagad na natin na lakay. Sagad mo na. Ito, pagbibigay pa sa'yo ng sa pangangatawan, ang isang extra package namin. Ayan. Oo. Thank you po talaga sa lahat. Namin mo yan kasi kailangan mo yan, lalo na napupuyat ka dito sa paggawa ng dormata. At dahil mahal na mahal ka ng DCRH, mahal na mahal ka rin ng Astron, ang official radio setup partner ng DCRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. Papalitan natin yung radyo mo. Siyempre. Bago na po ang radyo. Kamyado na yung radyo mo eh. At hindi lang yan, dahil umiinom ka ng alak, meron ka pa lang 2 packs na chichirya mula naman sa Royal Corporation Lakay na bigay ni Kuya Richard C. And thank you so much, Richard C. Yan, pampulutan. Yan. Thank you. Teka. Ayusin mo, buti naka-plastic yan. Oo. Maraming salamat po sa DCRH at yung mga bumubuo ng mga DCRH news at sila Sir Teo. Wala pa naman natin. Ayan. Naiyak siya lakay. Naiyak Naiyak first ba? time. Sugod bahay natin. Ayan. Ano ba? Salamat ha. Maraming salamat din sa iyong pagtutok palagi sa DCRH dahil mahal na mahal namin ang mahal na mahal niyo ang DCRH. Siyempre, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa inyo. Okay? Para naman sa mga gusto pa na manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH, malay nyo naman na kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH. Malakas promo dahil kasama namin ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami bili. Galing-galing ni ate. Very good. Ayan, tuwan-tuwa. Ayan. Okay nga, Rod. May mga fans pa tayo dito. Aba. Ayan, baka mahulog. Aba, anday pa nila. Baka may pera ka pa dyan, Noche. Ayan, yung mga nasa paligid, yung sumugod dyan, bigyan mo ng tig-100. Yun, oh. Ayan. Sumugod lang, nakisilip lang, nakiusi lang. Okay, sabi nila kaya. Okay, para ako naman si RH 27, nanotigakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Galing talaga ni Noche. RH Break Time. Maraming salamat, Noche Kakas mula sa Tondo, Manila. At ngayon sa ating, hindi lang yan, meron pa tayong ipamimigay naman na premyo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Take it away, Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ito na ang winner natin sa Kring Kring, si Kuya Arnel Pillejera Jr. ng Quezon. Quezon Province o Quezon City? Feeling ko Quezon Province to. Magandang hapon, Kuya Arnel. Ay. Naku, nawala. Ayan, paano yan? Provincial line daw lang kayo. Naputol. Ayan, PLDT ba yan? May party line ba yan? Nasaan na Miss Wina, ha? Ayan, sige, tatawagan daw bukas. Ayan. Bakit bukas? Ngayon ulit lakay. Ayan, okay na? Ang tagal-tagal naman, Ayan, ba't yung pinutol si Kuya Arnel?
Ayan, andyan na si Kuya Arnel. Ayan, Kuya Arnel Pillejera, good afternoon. Wala na. Ang bihira. Oo. Sige, babalikan natin yan. Dito muna tayo sa ating mga reports. Malacanang dismayado sa pang-iintriga sa Local Government Support Fund. Ano itong yung pinamimigyan ng Pangulong Marcos sa mga LGUs lately sa sa mga gobernador at mga mayor na pinapunta sa Malacanang. Arrest number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay nalulungkot ang Malacanang na may mga taong puro daw negatibo ang nasa isip. Reaksyon ito ng palasyo sa pag-question ni ACT Teachers Representative Antonio Tino sa inilunsad na Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang para sa pagdugol ng tinaasang Local Government Support Fund na tinawag ng kongresista na LGU Force. Sa press briefing, binigyang diin ni Palas Press Officer Claire Castro na kailangang magtulungan ang national government at ang mga lokal na pamahalaan para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Git ni Castro, para magawa ito ay kailangan ng pagtutulungan at pagpupondo. Hindi naman anya porket binigyan ng pondo ang LGUs ay maituturing na agad na pork barrel. Dahil pa ni Castro, hindi kailangan ng bayan ng paninira at pang-intriga, kundi ng solusyon sa mga problema. Pakinggan natin si Jose Castro. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang national ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Si Palas Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Yan daw Miss Let ang bahagi daw ng ng programa ng Bagong Lipunan. Samantala, bumalik na si Kring Kring. Ayan. Nasa ating linya na si Miss si Arnel Pillejera Jr. Kuya Arnel. Ayan, Kuya Arnel, taga saan po kayo sa Quezon Province? Sa San Antonio po. San Antonio. Kababayan pala ni Mayor Henry Uri. Sabihin ko pala kababayan bala kayo. San Antonio, Quezon. Sino ba ang mayor ngayon dyan sa San Antonio, Quezon, Kuya? Si Aldo. Sino ang mayor ngayon dyan? Wagan po. Ano po? Wagan po. Wagan. Mayor Wagan. Yan ba mga kalaban ni Henry Uri? Pero ang tanong namin, Kuya Arnel, para manalo ka ng limpak-limak na 500, anong istasyon ng radyo ang number 1 sa Metro Manila, Mega Manila? At ang galing mo talaga, Kuya, isa kang henyo. Bigyan ka agad ng 500 pesos si Kuya Arnel Pillejera Jr. ng San Antonio, Quezon. Maraming salamat, Kuya Arnel. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po. At ngayon, Miss Thea, balikan natin ang mga report. 18 dating Marines na nag-deliver umano ng pera mula sa flood control anomaly pahaharapin sa Senado kung lulusot sa validation ayon kay Senator Ping Lacson. Idetalye mong balitang yan, RH28 Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, maaaring ipatawag sa Senado ang 18 tauhan ng Philippine Marines na lumantad at nagsabing nag-deliver ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control project ilang mga kilalang politiko. Ito ang pinitiyang katiyakan ni Senator Panfilo Ping Lacson na siya Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang kailangan lang ay papasang mga ito sa gagawin nilang validation. Sabi ni Lacson, kailangan nilang matiyak ang credibility ng source of information at reliability ng mismong information. Dapat ay hindi polluted ang source at ang inilalakad na informasyon dahil sa una pa lamang ay may makatanungan na siya sa affidavit ng mga ito. Gaya ng sinabing may higit na 800 billion pesos na diniliver nilang cash. 71% ito ng total flood control budget mula 2023 hanggang 2025, may iba pa na nabigyan din. Narito si Senator Ping Lacson. Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus?
ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Wow. Oh. Awanin. Ba't nawala si Raymond? Di ba tapos? Magtatanong pa ako. Maraming salamat, Raymond. Tatanong ko pa kung papatulan ba ito ni Senator Ping Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee kung ito'y iimbestigahan sa Senado. Pero timing ng aligasyon ng mga dating miyembro ng Philippine Marines, layunin daw na i-discredit ang impeachment hearing laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ang detalye mula kay Aris number 12, Milky Rigunan, please kami, Manang Milky. Nakayateya, nagkakaisa ang mga leader ng Kamara na itinaon ang mga alegasyon ng 18 dating miyembro ng Philippine Marines para irihis ang atensyon sa sisimula na hearing sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay Representative Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, ayaw niyang patulan ang mga bintang at tinawag niya itong National Marites Council. Ito ay sa alegasyon na nakatanggap umano ng maleta na naglalaman ng pera ang mga nagsulong ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte noong 19 Congress. Bukod sa Marites Council, tinawag na Adjong ang alegasyon na BS. Narito si Representative Zia Alonto Adjong. So I don't, it's an unsigned affidavit. It is according to the narratives of those who have been dishonorably discharged. I do not even know kung ano yung mga pangalan nila. So I think it's pure, I'm sorry, pero it's bullshit. It's a complete bullshit. Sa panig naman ni Manila Representative Joel Chua, ang chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, timing ang mga paninira kaugnay na magsisimula sa susunod na linggo sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Tinawag naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang alegasyon na dilulu, ibig sabihin ay delusional o katang-isip lamang. Matatandaan sa press con na inorganisa ng grupo nila dating Congressman Mike Defensor, 18 dating miyembro ng Philippine Marines ang humarap. Sinabi naman ito na kasama daw sila sa mga nagatid ng male-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez mula umano kay dating Congressman Elizalde Co. Ako si Milky Rigunan para sa anong tawag nila? Marites Council? National Marites Council. National Marites Council. Ang sabi ng dating Pangulong Digong, hindi naman ganyan eh. Sabi niya anong sabi mo dong? This is a Republic of Marites na ngayon. Ayan. Lahat ng tao may chismis. Babae at lalaki. Hindi na noon sa mga babae lang yan. Ayan pati lalaki na raw, hindi lang puro babae ang Republic of Marites. Updated talaga sila. Kayo nakahanda ang kanyang mga singer. This is a Republic of Marites na ngayon. Lahat ng tao may chismis. Babae at lalaki. Hindi na noon sa mga babae lang yan. Yan naman ang Milky Ayan, National Marites Council. Dapat may marikon. Hindi na kayo updated. Oo. Ang sabi nga ni Congressman Zia Alonto Adjong, BS. Oo nga Sabi naman ni Congressman Paulo Ortega, dilulu, ibig sabihin, delusional. Ganon? Isip lamang. Ano? Deluso? Delulu. 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 Hindi ko updated dun. Ihanda mo na yung singer mo, Lakay. Ng konti. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky.
Balik sa'yo, Lakay at Thea. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala, dating si Edniel Edniel Palakay. muna. Okay, si Edniel muna, Miss Thea. Armed Forces of the Philippines dumistansya sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico. Ex-Marines retirado na nang magtrabahong security aid. Idetalye mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Dumistansya, Lakay at Biscaya ang Sandatang Lakas ng Pilipinas sa mga lumutang na dating bagman ni ex-Congressman Zaldico at sila umano nagatid ng malay-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Camp Aguinaldo, sinabing AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hindi aktibong miyembro na militar ang mga nagpakilalang former Marines nang sila'y magtrabaho bilang security aid ng nooy kongresista. Sa hiwalay kasi natin pagkikipag-usap kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, ipinaalala niyang ni-recall ng AFP ang lahat ng security details sa labas ng Marine Corps taong 2019. Tanging Presidential Security Command na lamang ang may mandatong magbantay sa buhay ng isang politiko, limitado lamang sa Presidente, Vice Presidente at unang pamilya. 2019 din nagsimulang manungkulan sa Kamara Siko kaya malamang retired na ang mga sundalo kaya nagawang makapaglingkod sa former party list representative. Naura ng binanggit ni Martinez, 4 sa 18 nagpakilalang ex-Marines ang hindi naman totoong nagsilbi sa hukbong dagat. Sa kabila nito, nagpahayag ang AFP ng pagiging bukas sa kahit anong legal na proseso at investigasyon kaugnay ng mga lumabas na aligasyon. So what is clear is that individuals that has already retired from the service, separated na sila from the service, and they're already acting on their private capacity. So yung statements man nila or yung actions nila does not represent the armed forces of the Philippines. Samantala, mula Camp Aguinaldo, itinaturing ng Campo Crame na isolated lamang ang nangyaring girian ng mga pulis at release sa Ortigas ngayong ika-4 na anibersaryo ng People Power Revolution. Ayon sa bagong Philippine National Police Director for Operations, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, 2 inaresto habang may mga pulis ang nasugatan dahil sa anyay pamamato ng mga tibak. Magkagayon man, hindi nito naapektuhan ang nagpapatuloy na komemorasyon sa EDSA 40. And kanina, nagkaroon ng isang isolated case na kung saan may mga nalista tayo presentado kanina na mga educators na mga so we cannot do otherwise but to effect the arrest of so we arrested actually 2 personalities na nasa custodian na natin ng police. Pinig ni General Peñones, Lakay. Ilang grupo ang nandyan ngayon sa EDSA? May grupo ng Pinklawan, may Makabayan, Anong colors? militante, at yung mga pro-Duterte group, may mga grupo din ba dyan, Edniel? At yung mga retired generals? Laki kong pagbabatayan yung monitoring at yung mga grupo na nag-submit ng kanilang respective permits dito sa Quezon City Government, 5 grupo lakay na magkakahiwalay. Itong nagkasal ng kanilang mga pagtitipon dito sa EDSA ngayong 40th anniversary ng People Power. Pero ay itong 5 ito, sa kambing 3, kasi ng venue. Ito ay dito sa may EDSA White Plains sa People Power Monument. Okay. Yung isa ng mga militante, makakaliwang grupo, sila yung medyo nagkaroon ng girian person dito na sa sabi ng EDSA Shrine. Habang kung yung hinahanap pala kayo yung mga pro-Duterte supporters, nag-advise sila Lakay na mayroon silang activity pero hindi rin natin masyadong nakita. Hindi natin nakita dahil yung kanila na sinasabing pagdarausan nila, puro mga militanteng grupo yung naisapatam doon at ginawa yung convergence zone bago sila pumunta dyan sa may EDSA Shrine. In particular, yung binabanggit ko, yung EDSA Annapolis Lakay. So ngayong araw na ito, mukhang tahimik itong pro-Duterte groups. Binabanggit naman ng NCRP o PNP, ang kanilang activity ngayon ay hindi nakasentro sa isang lugar gaya ng People Power Monument o EDSA Shrine. Karabang daw Lakay yung kanilang ginawa. Pero hindi rin natin yan na-monitor sa mga oras tayo. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Wala sa Camp Aguinaldo, Camp Crame area, ako sa Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa mula sa EDSA People Power Monument dyan sa may White Plains kanto ng EDSA. People Power 1, People Power 2, ang buhay natin di pa rin nagbabago. Ang sad naman ng kantang yun, Lakay. People Power 1, People Power 2, ngunit hindi pa rin tayo natututo. Pero ang sabi ni dating congressman at ngayon presidente ng Liberal Party,
Erin Tanyada, ayan, ipinaubay na raw sa taong bayan kung kailangan pa ng isang panibagong People Power Revolution. Pambihira. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay ipinauubaya na sa taong bayan ni Liberal Party President Erin Tanyada kung kailangan pa ng panibago na people power kontra korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa kanya, yung mga Pilipino na yung hahatol dito at umaasa raw siya na papabor sa sambayanan yung resulta ng 2028 eleksyon. Kasabay nito, idiniin niya yung kahalagahan na patuloy na gunitain ang EDSA People Power Revolution, lalo pat marami pa rin problema yung hindi pa nasosolusyonan hanggang ngayon. Binanggit niya yung katiwalian, kahirapan, kontraktualisasyon, problema sa agrikultura at iba pa na nagpapahirap lalo sa Pilipinas. Nanawagan siya sa ating mga kababayan maging matalino kung sino yung iboboto upang matapos na yung paghihirap ni Juan de la Cruz. Pakinggan natin. Importante na ang taong bayan ay patuloy na maging vigilant, no? Papasok ulit tayo sa isang halalan sa 2028. Importante na pipili tayo ng tama dahil hindi pwedeng ganito pa rin magiging resulta ng 4 taon sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Tanyada, nagmarcha yung ilang grupo sa White Plains sa Quezon City para sa ikatlong sigwada ng trilyon peso march. Bitbit nila yung ilang placard na may nakasaad na sana matupad yung wish ni Cara David. Hindi pa sisiil laban sa korupsyon at tayo ang people power noon, ngayon at bukas. Samantala, pumalo naman sa 12,000 katao yung nagtipon-tipon doon sa EDSA Ortigas sa kabilayan ng pagharang ng mga kapulisan ayon sa tala ng bagong alyansang makabayan. Sabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino, bigo ang pulisya at Marcos administration na pigilan yung mga tao na naghahangad ng pananagutan sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngunit nang maluto ay ang kumain. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain. Ganda naman ng kanta na yun, Lakay. Pangharang sa tangke. Maganda ang lyrics. Oo. Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Maraming salamat, Kuyang Jess Santiago. Report mula kay James Galange, Miss Thea. 7 patay sa bumagsak na air ambulance sa Jharkhand State, India. Ida tayo mabalita, James Galange. Patay ang 7 katao sa Kasiyato Forest sa Jharkhand State patapos bumagsak ang isang air ambulance Beechcraft C-90 na may dala pang isang pasyente mula sa Ranchi na dadalhin sana patungong New Delhi. Ayon sa ulat, bandang 7:11 ng gabi na magkaroon pa ito ng contact sa air traffic controller sa Calcutta, ngunit makaraan lamang 20 minuto ay nawala na rin ito sa radar na huling namataan sa Southeast Varanasi. Kabilang sa mga nasawi isang 41-year-old patient na may serious medical injury na nakatakdang ilipat lamang ng medical facility. Kasalukuyang pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Akala ko report mo si Donald Trump sa kanyang State of the Union address. First time in US history na halos 2 oras ang kanyang parang pinakasona, Sister Thea. Ayan. Haba lang. Oo, ayan. At meron pang binitbit na congressman ng Democrats. Kompletos recados. Sa ating balitang sports, nako si Idol Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Abay, sigurado na ba ito muli daw magharap sa loob ng ring sa buwan ng Setyembre? Mili Borja sa detalye. Saan ba gaganapin niya na Mili? Nagpas
Nagkasundo ang mga boxing legend na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. para sa isang professional rematch na gaganapin sa September 19 sa Sphere sa Las Vegas. Ang laban ay ipapalabas ng live sa Netflix. Si Pacquiao, 47 years old, at si Mayweather, 48, ay muling magtatapat makalipas ang halos isang dekada matapos ang kanilang unang paghaharap noong 2015. Bago ito, inanunsyo ni Mayweather noong nakarang linggo na lalabas siya muli sa retirement sa ika-4 na beses. Ito ang kauna-unahan niyang profesional na laban mula nang talunin si Conor McGregor sa pamamagitan ng 10th round technical knockout noong 2017. Samantalang nagretiro naman si Pacquiao noong 2021 upang tumutok sa kanyang political career. Ngunit bumalik sa ring noong nakaraang taon at nakipag-draw kay WBC welterweight champion Mario Barrios. Magugunitang ang una nilang laban noong May 2, 2015 na tinawag na Fight of the Century ay nananatiling isa sa pinakamaingay na laban sa kasaysayan ng boxing kung saan nanalo si Mayweather sa pamamagitan ng unanimous decision. Hindi pa inaanunsyo kung ilang rounds at anong weight class gaganapin ang rematch. Sinabi ni Pacquiao na may 12 world titles sa 8 weight class na matagal nang hinihintay ng mga tagahanga ang rematch. Samantalang iginiit naman ni Mayweather na may clean 50 wins at 0 loss record na magiging katulad pa rin ang resulta ng kanilang muling paghaharap. Inaasahang ilalabas sa mga susunod na linggo ang karagdagang detalye ukol sa undercard at ticket availability. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa ating showbiz, Miss Thea. Wherever you will go, hitmakers na The Calling muling nagpasiklab sa Pinas matapos ang halos isang dekada. Idatay mong balitang yan, Angelica Cosme. Could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you go. Nagsama-sama mga hashtag trentahin at titos and titos of Manila sa concert ng American rock band na The Calling na ginanap sa Metro 10 Convention Center. It's so good to be back nga ang sigaw ng bokalistang si Alex Band na huling nagtanghal sa bansa taong 2016. Siyempre bukod sa generation-defining hit na Wherever You Will Go, kabilang din sa setlist ang Stigmatized. At Adrian. Taong 2011, ang tinamaan ng Parkinson's disease ang singer. At sa pagbabalik tanaw ni Alex sa kanyang naging health battle, masaya nitong ibinahagi na kanya mismong naranasan ang husay sa pag-aalaga ng isang Pinoy nurse. In and out of hospitals, had a lot of amazing Filipino nurses in Los Angeles take care of me. Ito na ang fourth and final stop sa Philippine leg ng Before the World Turns to Dust tour ng The Calling. Una silang nagpasiklab sa Cagayan de Oro, Cebu, Davao at bago ang Manila concert, nagpasaya rin sila ng ilang fans sa idinaos na live press conference and performance sa isang mall sa Quezon City. Sa Marso, magpapatuloy ang kanilang tour sa Dubai at Abu Dhabi sa UAE, habang sa summer may ilalabas daw na new music ang The Calling. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo. Maraming salamat, Angelica Cosme. Happy birthday muna kay Kuyang General Alex Go, Kuyang Erika Panga, at Attorney Jojo Kilala. Happy birthday din kay Colonel Harold Tosino at Tight sa Talisayon. At bukas, happy birthday kay Ma'am Yolanda Baby Lee ng Toyota Alabang. Advance happy birthday! At yan na po ang kabuuan nating palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako ron po, Thea Petro Corpuz. Susunod na, mabalansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Oras, Allah, overtime na. Kahapon pa. Oras alas 5:15. Ang oras ay naging sa inyo ng Sleep Laboratory ng Makati Medical.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial